Magandang gabi po. Magandang gabi sa inyo, Anastasios, Giselle, and Tita Josie, mga Cruz, Ate Rose. Magandang gabi po sa inyong lahat. Okay, so our facilitator for tonight ay sila si Sister Jasmine. So let's start with our praise report and prayer request. Go ahead, Sister Jasmine. Take it away. Ah, good evening po sa lahat. Magpe-pray po ba, Pastor? Bago. Ah, ano pa ulit? Magpe-pray po ba muna o magpe Mamaya na sa may ano na. may- Sa devotion na. ako muna po mag-praise report po. Sige, sige. Go ahead. Praise report po is nagpapasalamat po kami kay Lord dahil sa pag-iingat po niya sa amin sa trabaho at sa school. And thank you kay Lord sa paggabay kay Anaya kasi Last Friday. last Friday. Yeah, na-awardan siya ng charter champion sa Rice Coyang Elementary School. So, praise the Lord. Galing na Opo. yan tayo. Tsaka na-perfect daw po niya yung Test niya test yesterday. niya yesterday po. One time lang daw po. Yun. Wow. Thank you kay Ang tanong, kanino mana? yeah. Marami na pong nagtatanong niya, Pastor. Na-comment po. All right. Wow, good news. And congratulations, Anaya. And prayer request po is peace and comfort po sa family ni Bob Pastor kasi Nag-pass away na po si Bob. pass away na po Ah, si at, Nag-message po sa amin nila Kuya Noel kay Sister LV si Joan oh, na kahapon daw po ng 3:30 a.m. oh my goodness. Patay na pala si Bob. Opo. Hmm. Ako. Yeah, pagprayin natin sila, Joan. Hmm. Um, Tawag Next ka. po is si Sister Josie po. Good Josie. evening po. Good evening muna kay na Vincent May, Allison May. Good evening. Hello po, good evening po sa lahat. At sa inyo, Pastor, good evening po. Hmm. Yung praise report ko po ay napakabuti ng ating Panginoon. Talagang hindi siya nagkukulang, lalo na po sa kanyang mga anak. Lagi pong sapat ang kanyang biyaya. Lagi po siyang handa nandiyan kapag po tayo ay may pangangailangan. Nagpapasalamat po ako una sa lahat sa Panginoon. Pangalawa po, kila Ana Lu at Mark at saka si Tita Malen. Kasi po, malapit na po kaming lumipat Oh. ng bahay. Binigyan din po kami through mga kapatid natin na kami po ay nabigyan po ng new apartment. Nililipat na po kami. Saan banda tita sa Valencia? Hindi po, dito sa dito po sa building nila, Jasmine. Oh, kapitbahay mo siya. Ganda. Opo, Ako. opo. Alam mo, At saka let's sila, plan. sila mami at daddy, magkakasama na po kami doon. Oh. Salamat po sa Panginoon. Yun po yung sinasabi ko po na may blessing po noon. Pero hindi pa po namin sigurado kasi. Pero ngayon sigurado na po kasi ano na po kami. Kanina po meron na po kaming sign na po kami ng contract kanina. May bago na namang i-dedicate. Opo. Salamat po sa Panginoon at sa mga ginamit niya, mga kapatid natin. Talaga pong napakabuti ng ating Panginoon. Yun po ang aking praise report. Napakaganda. Tsaka po, yun naman pong aking prayer request. Kagalingan po ng mga may karamdaman. Especially na po kay Pastor Bong. At sa lahat po, Panginoon, hindi po natin alam kung sino po yung mga may sakit. Yun po, kagalingan po at saka pag-iingat po sa bawat isa sa atin. Ganon din po kay Giselle sa pagpasok niya, ganon, pag-uwi niya po, pag-iingat po sa kanya palagi. At ano pa ba prayer request natin? Yun po. Tsaka yung comfort po kaila
Ay, yung paglilipat po namin, yung comfort po kila Joanne, yun nga yung sinabi ni Jasmine, nagulat po kami kaninang umaga, nag-text din po kay Noel. At yung paglilipat po namin, unti-unti po kasi naglilipat-lipat na po kami. Pero hanggang next week pa po kami talaga makalipat na totally po. Yun po. Sabi ka lang, Tita Josie, pag kailangan maghakot, ang dami nating mga kalalakihan. Opo, ngayon pa nga lang po, sabi nila pag kailangan daw po ni Kuya Noel nila, nandyan lang po sila. Salamat po sa inyong lahat. Salamat sa suporta niyo po sa amin, sa mga kapatiran. Yun po. Gamitin niyo yung van kung kailangan. Opo. Apo. Salamat po, Pastor. Yes. Go ahead, Jasmine. Okay, magbasa po muna tayo. Sabi po ni Sister Rose, magandang gabi po. Magandang gabi po. And kay Sister Rachel, magandang gabi po sa lahat. Listening mode po muna, dinner at ayos pa po, kids. Praise report this month po ay updated na po yung monthly payment namin para sa bahay. 1 year po kasi kami nagbayad ng additional 1,500 above the mortgage. Tapos nabiyayaan din po si Jairus ng extra income. Amen. Panggala po this coming summer with kids. Then prayer request, last 3 to 4 weeks na lang po ng school. Naway, ingatan po tayong lahat, lalo na po yung mga students. And si Brother Vince and Sister Mai, magandang gabi po sa lahat. May praise report po kayo and prayer request, Sister Mai. Good evening po sa lahat. Good evening po. Praise request. Praise praise report po. Salamat po sa mga dalangin. Praise God. Magaling na po si Michelle. Tumawag po siya sa akin kanina. She is able to go back to her classes at nakakalakad na po siya ng maayos. Wala na daw po siyang pain. All glory to God. And prayer request. Prayer request. Ano ba yun? Yung protection and wisdom for Michelle sa kanyang finals. Last sem, right? Yeah, graduating na po siya next month. Next month, so glory to God. Tapos, wisdom din po sa trabaho namin, favor dahil may bagong property na naman pong ililis up. Mag-i-start na po ulit kami next week. So, saan ba yan? Huntington Park po. So, 63 units. Oh. Newly built. East LA. Yun lang po. Alright. Thank you po. Thank you. Good evening muna kila Kuya Manny, Tita Amy, Ate Darren, Pastor Bert, and Tita Pepot. Go ahead, Jasmine. Kay Giselle po, good evening po sa lahat. Po, bakit po, Pastor? Wala. Sorry. Pasensya na, Pastor, kinakabahan ako. Kakabahan. Praise report po ni Giselle is finally po makakalipat na po kami sa bagong apartment. Beyond grateful po kami sa Mangubat family, lalong-lalo na po kay Tita Analu. Amen. Prayer request naman po, maging maayos po paglilipat namin sa mga susunod na araw at maging smooth po ang lahat. Yun lamang po. Salamat po. Yes. And kay Sister Rose po pala, baka po meron po siyang prayer request or praise report. Hello po, magandang gabi po. Sasamantalahin ko po habang hindi ako busy, magbibisi na po ako mamaya. So, listening mode po ako mamaya. Ang praise report ko po, si Dave po, medyo umu-okay na po yung kalagayan niya sa work. Inilipat na po siya sa laboratory, which is a different department. Paperworks po ang hawak niya ngayon. So, praise God po kasi nahirapan na po si Dave. And then, medyo nagkakalinaw na po yung sa workers' comp niya. Tumawag na po yung nag-handle nun and then nakipag-coordinate na rin po sa nurse and doctor. So, hopefully po natuloy-tuloy makapag
appointment kami sa doctor uli and then schedule daw nila yung surgery kung kailangan. At least hindi na po siya hirap ngayon. And then ang second praise report ko po, successful po yung ating Mother's Day event sa church. Thankful po ako na nakarating po ang mom ko. And na-miss ko lang din po yung mother-in-law ko na nasa Philippines. Sana din po nandito siya. And may ikatlo po akong praise report. Ang dami pong blessing ni Lord. Yung pong sa work ko po, kahit po alam ko po na aalis na sila, kinausap po ako ng boss ko since dalawa na po silang inaasikaso namin na patient. Hindi naman po masyadong mabigat ang trabaho. Kumbaga kaya naman po. Pero through appreciation po ng mga boss ko po, nagbigay po sila ng konting bonus, increase po sa mga tao po niya. Sa amin po lahat, na-increasean po kami kahit papaano. Thankful po ako doon. And prayer request naman po, patuloy pong pag-iingat sa atin lahat. Yun lang po. Salamat po. Ayan. Good Kay evening, Tita Janet. Tita Annalyn, good evening. And Mark. Magandang gabi po sa lahat. Go ahead, Jasmine. Kay Rachel po ulit, meron po siyang pahabol. Share ko lang din po, nung tumaas yung mortgage namin, naging tapat pa din po kami sa tithes. Tapos nung matapos po yung 1 year, may bonus pa po si Lord. Kaya tunay po na itetest tayo ni Lord kung katiwa-tiwala tayo sa maliliit na bagay dahil may ipagkakaloob siya na better at bigger opportunities. Amen. Amen. Um, Next po si Sister Amy. Listening. Ay, listening, sorry. Kay Sister Pepot po. Praise report po, Sister Pepot. Wala tayo. May mga listening po ba kayo? Baka listening si Tita Bepot. Okay po. Si Sister Janet po. Good evening po. Magandang gabi po sa lahat. Praise report, patuloy po ang kabutihan ng Panginoon sa pag-iingat po sa ating lahat. Papasalamat din po ako sa mga provisions ng Lord. And salamat po na hindi lang po in terms of material blessing, yung spiritual growth po sa family. Sa po yun sa mga pinagpapasalamat ko. Thank you so much po. Thank you. Thank you po. Sister Amy, praise report. Thank God for healing my cough. Amen. Next po si Pastor Bong. Meron po kayo praise report po, Pastor Bong. Good evening po. Pastor Bo. Good evening sa inyo. Good evening sa inyo lahat. Praise report ko, yung treatment ko is it's making a lot of progress. Thank God. Thank you sa mga prayers ninyo. Hopefully, itong last treatment ko this Friday, maaras sa lahat ng issues. Amen. And also, praise report. Thank God sa protection niya, sa guidance niya sa aming pamilya, sa trabaho, at sa pang-araw-araw na gawain namin. Salamat. Amen. Thank you po. Kay Sister Allison po. Praise report po and prayer request. Praise report po is unti na lang po matatapos na po ang mga exams. So, praise God po kasi last week na po namin ng exams this week. Akala ko po last na po yung last week kasi nakalagay exam 2. Tapos nagulat po ako may exam 3 po this week. So, yun po, continuous po pala yan. Continuation. And praise report din po is nakakuha na po ako ng mga classes ko for next sem. And prayer request naman po is pagkatapos po ng this semester, I pray po na walang maging problema po sa grading system na pasado po lahat ng final grades ko. And for the next semester naman po is i-ready po ni Lord yung mind ko, physical, and in every way po.
So, yun po. Thank you po. Thank you. Pastor Bert, praise report po and prayer request. Good evening po. Magandang gabi po. Yun po. Race report. Nakapaglaban na ako kanina. Tapos na po si Manong. Natupi ko na lahat. Papasalamat po ako sa Panginoon na Yan. pagpapala niya na biyaya niya ay sapat kahit na sa panahon ito po ay Sister Elby lang ang nagtatrabaho po ngayon. So, ako'y nagpapasalamat din sa mga pag may sinusundo at may natid at sa aming mga paglabas po natin, no, sa ating pagmamaneho iniingatan po tayo ng Panginoon. Alam ko lahat tayo mostly nagmamaneho, nagda-drive. Minsan yung mga iba napakalayo ng mga driving nila. So salamat po sa pag-iingat ng Panginoon at yun nga, nabanggit na rin yung kanina, yung kalusugan. Napakahalaga. Bawal talaga magkasakit sa Amerika kahit na may insurance ka. So, yan po. Anong prayer request mo? Pag-iingat pa rin sa atin. Pag-iingat din po Sa pag-drive sa araw-araw. lahat. Yan nga. Nabanggit ko na yung ano. Yan po. Maraming salamat po. At kung meron pong mga ano, kami po ay available sa mga lipat bahay. Brother Noel, sabihin nyo lang po. Salamat po sa kabutihan ng Panginoon. Thank you po. Thank you po. Kay Sister Darren po, magbasa po tayo. Good evening, all praise report po. Salamat sa Panginoon sa patuloy na kalakasan sa bawat isa at guidance sa pang-araw-araw na ginagawa. Prayer request po ay pag-iingat sa bawat isa at spiritual strength sa lahat ng mga kapatid natin sa Panginoon dito sa Lapilnas. Amen. Sister Annelu, praise report po. And prayer request po. Meron po. Good evening po. Praise report lang po. Katulad po nung sinabi ng ibang brothers and sisters dito na nagpapasalamat po ako sa everyday protection sa atin lahat. At saka prayer request po. Same po. Yung kay Vince at saka good health lang po. Okay. Si Sir Annalyn, yung ni-request ko po na bahay sa Beverly Hills, hanggang ngayon hindi pa po na-approve. Ang mga next week na po yun, Pastor. Next week po yun, Pastor. Thank you, thank Ako you. muna, Pastor Jeff. Happy pa namin kayo. Thank you sa mga Yes. tulong nyo. Seriously, maraming salamat sa mga ano nyo, mga tulong nyo sa kapatiran natin. Thank you. Yes, praise the Lord. Ate Jasmine? Ay, opo. Kayo po, Pastor, may praise report po ba kayo? Or prayer? Praise report ko ay unang-una, birthday ni Job kahapon. Papasalamat kami dahil marami siyang improvement. No? Mas madalas siyang nakipag-interact sa amin. Tapos madami siyang questions about spirituality. So, he's doing, kumbaga, better compared before. So, we pray na magtuloy-tuloy lang and maging successful siya sa buhay niya. No? And another praise report, siguro, ano, yung ating katatapos lang na Mother's Day. No? Papasalamat ako doon sa mga preachers natin na challenge ng Panginoon at hindi kumbaga, umatras, no?
at sa ating mga kasi ano siya eh, parang women-powered service, no? Sina Sister Anna Lu, yung nag-pray sa mga bata, sina Sister Girling sa tithes and offering, and yung mga tumulong doon sa ating nag-relieve sa piging. Nakakatuwa makita yung piging na ano, kumakain sila, no? Once a year lang ata nangyayari, kumakain sila sa table. Di ba? Tsaka doon sa mga youth natin na tumulong maging piging muna for once a week. No? So, alam ko, sinukat nila yung mga binibigay nila sa inyo. Joke lang. Papasalamat tayo sa kanila. Yun lang, no? Yun lang yung so far ngayon. Thank you. Thank you, Sister Jasmine. Thank you po. Hmm. Pwede na po tayo mag-start. Mag-pray na po ako, Pastor. Sandali, ayusin ko lang to. Nilagay ko na po yung mga pangalan na naka-assign po. Pinalagay ko na po kaya. Mayroon ng mga pangalan. Apo, nailagay ko na po. So, sandali Ako po, Pastor, magpipraise report. Sige, go ahead, Tita Pepot. Naririnig niyo ako? Apo. Ay, apo. Pastor, isi-share ko lang, natutuwa lang ako. Kasi, di ba, alam niyo naman, 1 month na akong inuubot supon, ganyan. Hindi ako gumaling. Nagpunta pa ako sa hospital twice, pero walang effect. Tapos, kasi every morning, pinakikinggan ko si Billy Graham about prayer, ganyan. Tapos, nung Monday night, parang merong, alam ko, Holy Spirit, yung nag-i-instill sa isip ko na magpa-check up ka uli sa primary doctor sa Asian Pacific. Alam ko kasi sa Asian Pacific, ang hirap kumuha ng appointment. Pag wala ka appointment at saka hindi ka naka-schedule, hindi ka nila haharapin. So, yung gabing yun, nung Monday night, para sasabi, tumawag ka, magpa-schedule ka sa Asian Pacific para makita mo yung primary doctor mo. So, pinagpipray ko lang. Tapos nung Tuesday morning, yung pa rin pagising ko, yung pa rin pumapasok. Sabi ko, parang pinapramp ako ng Holy Spirit na tumawag sa Asian Pacific. Sabi ko, sige Lord, tatawag ako, itatry ko lang. Pagka ako nakakuha ng appointment any day, talagang answered prayer mo sa akin. So, tumawag ako. Tapos sinabi ko nga yung concern ko na 1 month na akong pabalik-balik sa hospital, hindi naman ako gumagaling. So, biglang sabi nung nurse, titingnan natin ang schedule ng primary mo. Tapos sabi niya bigla, pwede ka bang pumunta ng 1 o'clock na hapon? Of course, sabi ko ganyan. So, I believe yung Holy Spirit talaga in-instill sa mind ko na tumawag ka at meron ka ng schedule. Kaya, yun, nakakatuwa, natutuwa ako na i-share na yung pala yung sinasabi ni Billy Graham na still voice na pakinggan mo lang, mapapakinggan mo siya talaga. Yun lang po. Thank you. Amen. Thank you. Thank you, Tita Peps. Go ahead, Jasmine. May May pahabol po si Sister Josie. Salamat po sa lahat ng ginamit ni Lord para makakita po kami ng bagong tahanan. Special mention to Mangubat family at Ate Malen from Azcaraga. Amen. Ayan. Okay. So, facilitator sa atin ngayon si Sister Jasmine. Next Wednesday si John, but Tita Josie baka hindi po pwede si John kasi I think meron po siyang pasok, no. Ready ka lang. Kung tatanungin natin siya kung ready siya o hindi. Pag sinabi niyang pass muna, i-move muna natin si Sister Josie sa May 21 and so forth and so on. So, mag-move kayong lahat nga pagka ganun. So, okay. Sige po, Ate Jasmine. Let's start. Okay. Bago po lahat, mag-pray po muna tayo. Heavenly Father, thank you Lord sa araw nito, sa oras nito na magbubuli-buli kami sa aming itatapik ngayon God na maipasabuhay namin sa pang-araw-araw at lagi naming lagi namin itong gagamitin sa buhay namin lahat ng matututunan po namin God. Maraming salamat po. In Jesus' name, pray. Amen. Sorry po, pastor, kinakabahan ako. Okay lang yan, huwag kang kabahan. Dito naman ako. Next. Ang aking pong verse is 1 Corinthians 3:7. Neither he who plants nor he who waters
is anything but only God who gives the growth. Um, ang context ko po dito is yung Corinthian church po ay ito po yung story ni Paul na sa isang Corinthian church ay nagkaproblema na hati siya. Yung iba panig kay Paul and yung iba po panig kay Apollos. Si Apollos po ay isang leader din po siya. Masyado silang humanga at nag-focus sa leader nila na dapat ay kay God lang sila sumunod at mag-focus. Dahil katulad sa atin po, sa simbahan po natin, si Jesus lang po ang bida sa Pilipinas po. Dapat po ganun. Sa verse na ito, gumamit si Paul ng analogy or pagkukumpara niya sa pagtatanim at pagdidilig sa mga gawain sa simbahan. Habang tayong mga manggagawa ay tulong-tulong sa paglago sa spiritual, si Lord siya pa rin ang nagbigay buhay at nagpalago at ginamit lang tayo ni Lord. So meron po ako dito three main points po. First po is And human effort. Tungkulin natin mga workers or miyembro ng church ay mag-planting. Kagaya po ng mag-invite tayo to introduce God sa mga tao na di pa nakakilala po sa Kanya. And mag-watering. Share the word of God. Share natin yung ating mga testimony or mga napagdaanan natin kung paano yung paano ginamit ni Lord yung buhay natin. And fellowship po. Then the second po is God sovereignty. Kahit tayo ay nagplant, si God pa rin ang source ng buhay, pag lumago at nagbunga. Si God pa rin ang dapat nating purihin po. Then the third is humility and dependence. Dapat lagi tayong mapagkumbaba at hindi natin dapat ipagmayabang na kung bakit natin nagawa ng maayos or dahil magaling tayo sa mga gawain sa simbahan natin. Kay God lahat ang papuri, sa Kanya lamang dapat. Lagi tayong lumapit kay God sa ating spiritual na paglago. Sa pagtatapos po, lahat tayo bilang one body of Christ, dapat lahat tayo nagtutulungan na lumago ang buhay spiritual ng bawat isa at mas marami pa tayo na matangay na kaluluwa kay Kristo. Yung question po natin is, what are some examples of planting and watering in our own lives and communities? Or magbigay ng mga halimbawa ng pagtatanim at pagdidilig na ginagawa natin sa ating mga buhay at sa ating mga komunidad patungkol sa mga inaakay natin kay Kristo. Ako po muna, Pastor. Sa akin po, by experience ko po, yung mga katulad po ng mga katrabaho ko, like yung manager ko, especially yung manager ko. Talagang in-invite ko po siya na hindi para lang makita yung dahil Filipino community to or Filipino church, kung hindi gusto ko siyang makilala niya ng lubusan si God. Dahil syempre, tayo, ginagamit tayo ni Lord na para makapag-save ng soul po. And syempre, nasa sigad na po ang bahalang kikilos nun para sa atin na tayo nag-invite. Si Lord na po yung kikilos na kung paano siya talaga lalago po. Dahil yung paglago niya yun, manggagaling po yun kay God. Katulad po nung pisa ni Aldrin, si Alu si and Al, Dico. opo yun. So, nagsimula po yun, yun po, we just planted a seed sa kanila na in-invite namin sila actually, dito muna po namin sila in-invite sa bahay. So, nag-playdate muna si Anaya at saka si Nicola. And then, in-introduce namin binida namin yung si Jesus sa buhay namin, na this was our testimony, na through our churchmates, si Sister Analu and Tita Malen are our churchmates, kaya kami nakalipat dito, nagkaroon kami ng sarili naming place, na dati isang kwarto lang kami
na buong pamilya. And then, in-introduce namin yung church, and then in-invite namin sila, nakapunta sila. Ngayon, nakailang dalaw na sila, and we're still praying na yung seed na tinanim namin sa kanila would someday grow and flourish, na regular na silang pumunta sa atin hanggang sa mag-grow sila, and si Lord doon namin kumbaga tulong-tulong tayo. Hindi hindi lang dapat kami ang mag-guide sa kanila. As a church family, siguro mas maganda tayong lahat, 'di ba? Kamustahin natin sila. Um, like i-share din natin yung mga testimonies natin lahat, 'di ba? Para mag-grow sila, ma-inspire sila, ma-encourage sila, na hanggang sa they would grow, and let God handle it, kasi hindi natin alam kung yung heart nila is ready soil na yun, eh. 'Di ba, katulad nung the parable of the sower, 'di ba? Maybe their hearts are already ready to accept God, na sana mag-grow and someday bear fruit. So it's up to God na lang. At least tayo, our job is to invite and plant that seed and then water it, 'di ba? Ayun lang po. Thank you, Loves. So yun, thank you po. Yun lang po sa amin, Pastor. Amen. Napakaganda naman ng outline mo. Baka ikaw na yung mag-preach next time sa Mother's Day, ha? Ah, yeah, napakaganda. Actually po, Pastor, talagang nagpatulong lang po talaga ako kay Ate kasi hindi naman po talaga ako maano sa ganito. So, nagpapasalamat po ako dahil ginamit ni Lord si Aldrin na turuan po ako. Amen. Thank you Amen. po kay Teamwork. Mhm. So siguro, ah, magandang gabi muna tayo kay Pastor Ray, kay CJ. Magandang gabi po sa inyo. At tawagin na natin isa-isa. Okay. Ah, ang pwede na sumagot na hindi listening mode ay sila Tita Josie, Vincent Mai, Tita Pepot, hindi, listening mode si Tita Pepot. Tita Janet, Pastor Bong, Sister Terry, Allison May, Pastor Bert, Sister Elvie, Sister Anna Lou, and yun yung mga pwedeng sumagot. Then the rest, pwede naman silang sumagot through our chat box. Okay, sinong gusto mong unahin? Sister Jasmine, na tawag. Siguro po Brother Vince and Sister Mai. Go ahead. Sa akin po personally, an example is yung we speak blessing over our life. And kasi there's power in the tongue, po, as it's said in the Bible. So we speak life and blessings over our children, our family, and to all the people around us, even at work po. So I usually encourage and share our story, God's goodness in our life, and it's a way of planting seeds of faith, life, and encouragement, declaring that our God is good, and si Lord po talaga yung makakapagbago lang ng isang tao. Gaya po ng sa akin po, nung in-invite ako sa church, I heard His word and I was so encouraged, and I know it is the work of God in me that changed who I am. And to God be the glory. Yun lang po. Salamat po. Thank you po. Allison May. Hello po. So, what are some examples of planting and watering in our own lives and communities? Um, Siguro po nung na-encourage po ako sa preaching na sinesenter po natin is we are fishers of man, and to try to bring at least one soul for Jesus. So, trinay ko po back then nung high school na i-invite lahat ng mga kaibigan ko. And yun yung parang ini-invite ko po sila sa parang love panels, ganyan, and sa anniversary. And na-encourage po silang umaten until po na si Lord po yung, it's not me na nag-push sa kanila to stay. It's more of like hinayaan ko lang po na, and pinag-pray ko po na si Lord yung kumilo sa puso nila. And
makikita ko po na isa po sa mga kaibigan ko na talagang nag-open po ng puso kay Lord is si Jeannie. Mhm. Because, kahit ako sinasabi ko po kay Jeannie na, or napag-usapan po namin na hindi like, Jeannie is not there for me. She's doing it for the Lord because she wants to minister nga po kay Lord. That's why she's diligently serving po sa sinag, sa tech team, and then so on and so forth. Kasi po, kumbaga nung simula po, she's attending because I'm her friend. But then furthermore, as her mind and spiritual expands through the Lord's movement, marami po siyang wisdom na nag-gain, and not just by her words of telling me, but also when we communicate, and also the way that she acts, and the way how she shows and pour her effort din po talaga to show that love kay Lord, and na talagang eager po siyang makilala si Lord, to have a relationship with the Lord, and to also help the kids in Sinag to also experience the same as she's experiencing, na pagmamahal niya po sa Diyos. Yun po, isa po sa mga ano ko po. Thank you po. Yes, thank you. Next po natin is si Ang available si Sister Josie, Sister Rose, Sister Janet, Pastor Bong, Sister Terry, Pastor Bert, Sister LV, and Sister Analu. Then the rest listening. Sister Rose po. Pwede po? Ah, magandang gabi po. Buti na lang tinawag mo ako, sis. Akit na yung isang patient ko. Anyway, sa akin po, yung pong pagtatanim at pagdidilig, sa akin po na-experience ko po yun sa awa ng Panginoon sa awa ng Panginoon natin na nag-provide po siya ng talagang lahat ng pangangailangan namin ni Dave. Nung nagpunta po kami sa Philippines, sobra po akong na-bless. Sobra rin po akong kumbaga na na nakipag salamuha po sa iba. And through that po na ipakita or na iparinig po namin kung gaano kabuti ang Panginoon sa buhay namin. Marami po kaming nakausap, marami po kaming talagang sabihan kung gaano kabuti ang Panginoon na yung turnaround po ng buhay namin. Through our testimony po, hopefully na nakaka-touch din po ng buhay ng iba or nakaka-inspire din po sa iba. Pero lahat po yun ay glory to God po. Lahat po, hindi po tayo kumukuha ng credit ng kahit kaunti po dahil wala po tayong kapangyarihan na gawin yon kung hindi po ang Panginoon laang po ang talaga pong magbabago ng buhay natin or nagbibigay ng lahat ng blessing natin at biyaya sa araw-araw. Tsaka saan man po tayo magpunta, kahit po minsan sa trabaho, sa pasyente, kahit po minsan hindi nila nauunawaan, sa maliit na paraan po or sa paraan na alam natin na maipapakilala natin ang Panginoon sa kanila, ay patuloy po tayong magbahagi ng kabutihan ng Panginoon. Kung hindi po nila kilala ang Panginoon, ipakilala po natin sila. Meron nga po kaming nakasama po sa Palawan at naging kaibigan po namin siya. At ngayon po nakakatuwa po kasi pag po may free time po siya, tumatawag po siya. Nasa Japan po siya. And lagi pong niyang naaalala kung paano po ako nakapag-share din sa kanya noon. Sinama pa po namin sa hotel yon, and then we spent, many hours kahit po tapos na po yung tour namin. Talaga nag-effort po ako na kasi nakita ko po yung eagerness din niya. Siya po mismo ang nagtanong kasi nung sinabi namin na nasa Christian church po kami. Naging interesado po siya. Yung pong kapatid niya nasa dating daan. At nasa Japan po pero hindi po active. Pero sabi ko ay isa lang ang Panginoon natin. Ang mahalaga po ay lumapit po siya. At wala naman pong mawawala. Kung tutuusin, mas magigain pa nga po. Magbigay tayo ng oras sa Kanya at magsilbi tayo ng buong puso. So nakakatuwa lang po na kahit sa ganung paraan ay nakakapagbalik po tayo sa Panginoon. At lagi po nating tatandaan na wala po tayong kukuning credit, kundi lahat po yan sa Panginoon po. Salamat po.
Amen. Po, amen. Next po, Sister Janet po. Magandang gabi po sa lahat. Example po ay by prayer po kasi sometimes ang hirap abutin yung mga tao na lalo na malayo or day to day. Kanina lang po nag-drive ako, meron parang nagmamadali siya masyado. Naku, sabi ko, Lord, dalangin ko makarating siya ng maayos sa kanyang pupuntahan at nang siya ay maaring malilate na siya sa work. So, through prayer, even though alam ko yung panalangin na yan, hindi alam ng mga tao yung prayer. Sometimes, mga nakapila ako sa naalala ko, Lord, probably these workers or staff are going some difficulties. I just pray, Lord, that you will just be with them and empower them and strengthen them. Ganun lang po. Yung prayer na yan, I believe na nakakarating po yan sa Panginoon, and some other ways, God will going to bring people in their, God will bring people along the way para yung prayer na yun magkaroon ng katugunan dun sa mga tao, dun sa mga community, kung saan man po ako dinadala ng Lord. Yung prayer na yun, karoon po ng kasagutan para sa mga tao. Lamang po, maraming salamat. Maraming salamat po, Sister Janet. Dadagdag ko lang po, Sister Janet, actually nakaka-bless din po yung ginagawa niyo po sa church natin eh. Yung pag may bago po, kinakamusta niyo po na ipagkwentuhan po kayo. Nakaka-bless po yun, Sister Janet, kasi they feel welcome, they feel at home. So thank you po. Thank you po. Salamat. Okay po, magbasa po muna tayo kay Sister Amy. Our way of nurturing our Christians' lives are to be consistent in attending Sunday services, Bible studies, fellowship with other believers, reading the Word of God, and praying daily. Amen. Next po natin, Sister Josie. Ako naman po yung sasabi ko dito, yung pag-share natin ng Word of God, di ba? Sabi nga lagi sinasabi ni Pastor, basta mag-share lang kayo ng mag-share. Kung hindi sila tumugon ngayon, darating ang time na makakakilala din sila through our God. Kaya nga sabi tayo yung nagtatanim, nagdidilig, pero ang Panginoon pa rin ang nag-aano nito. Siya pa rin ang gumagawa dito para sila ay makakilala sa ating Panginoon. Kaya huwag tayong magsasawang mag-share ng mag-share kahit hindi po sila tumutugon sa ngayon. Dadating ang panahon kahit hindi kumbaga nagtatanim na tayo ng seed para sa puso nila at alam po natin darating ang panahon na makakakilala din sila sa ating Panginoon. Tapos isa pa yung kakitaan din tayo ng mga sineshare natin, kakitaan din tayo ng mga mabubuting gawa dahil sabi nga po tayo yung buhay na patutuo ng ating Panginoon para mahikayat po natin sila na maging Christian din kagaya natin. Yun po. Kaya tayong mga manggagawa ng ating Panginoon, gawin lang natin ang pinagagawa ng ating Panginoon, gaya nga ng pag-share, at balang araw, magpapatubo nito at hihipuin din ng ating Panginoon. Yun lang po. Amen. At Dagdag, tayo rin po, lalago din po rin tayo lalo. amen. Dagdagan ko lang yung sinabi ni Tita Josie, no? Sabi niya kasi kanina, tayo yung nagtatanim, tayo nagdidilig. Pero ang Panginoon lang, no? It's only God who gives the growth. Siya talaga yung nagpapalago sa atin at saka doon sa mga na-invite natin. Actually, napakagandang verse nito kasi ito pinapaalalahanan tayo ni Pablo, no? Di ba? Ina-address niya yung yung division sa church doon sa Corinth, no? Sa simbahan doon sa Corinth. Kasi yung mga tao doon, yung mga umaaten, ina-align nila yung sarili nila, hindi kay Kristo. Kumbaga, na-attend sila dahil tagasunod sila ni Pablo, tagasunod sila ni Apollo. So, kumbaga, parang naging pastor focus, no? Hindi Jesus focus, hindi si Jesus ang bida. Ang bida
si Pastor Paul, ang bida, si Pastor Apollos. So lumalabas na parang halimbawa, ay, sino magpipreach mamaya? Ay, di ko type yan. Hindi mo na ako attend. Yung mga ganun. Parang kumbaga sa present time, parang ganun. Kumbaga meron kang manok. Na kumbaga may paborito kang pastor. Parang ganun. So, dito wina-warn tayo ni Pablo na sa present time natin ngayon sa 2025. Kaya nga ang Church of the Nazarene, no, meron silang clear, distinct na ruling na kapag halimbawa ako nag-retire na ako at meron ng bagong pastor, alam niyo ba na hindi ako pwede magsimba for straight 12 months, 1 year, now to give the new pastor na pangunahan at pamunuan ng kanyang simbahan dahil ang tendency kasi yung loyalty, yung respect, yung love, kumbaga nasa dati pa ring pastor. So parang binibigyan ng pagkakataon yung bagong pastor. And it's a good ruling, no? Although medyo mahirap lang dahil biro mo 1 year mong di makikita yung dating mga simbahan. Pero ano yun, ginawa nila yun para sa ikabubuti ng simbahan. Kasi sa simbahan, hindi mo talaga maaalis yung tinatawag na leadership struggle or power struggle or kung saan ang mga tao ay natingin na hindi kay Kristo, hindi doon sa mga tao na kanilang paborito. So dito napaka-clear, ano? Inaaniyahan tayo ni Pablo na sana, although sabi nga, so tayo man ang nagtanim o tayo ang nagdilig, pero ang Panginoon ang tanging nagpapalago. So sa lahat ng ini-invite natin mula connecting event, in-evangelize natin, kinausap sa courtyard, pinakain, nilibre ng Starbucks at Bible study, in-invite sa mga D-classers and so on and so forth. No, lahat yan, inimbita sa Mother's Day, inimbita sa family camp, sa beach, whatsoever. Hanggang sa lumago sila na lumago sa simbahan natin. Wag na wag nating i-claim yung glory. Yan ang pagkakatandaan natin. Ibigay lagi kay Kristo. Kasi once na kinlaim mo na ikaw kasi magaling, kung wala ka, hindi tatakbo ang church, alam mo yun, pag ako nag-leave the group, sigurado, babagsak na ang simbahan. Alam mo yung mga ganun. So, ang um, ang punto dito, hindi patungkol sa atin ang ministry, yung sinasabi ni Paul. Ang sinasabi ni Paul, laging itaas ang Panginoon, ang pangalan niya. Ang tao na yan, ang kaluluwa na yan, hindi sa'yo, sa Panginoon yan. Ayan. So, yun. Kumbaga, ah, sa unang simbahan, meron ding mga leadership struggles. No? Makikita dyan pag binasa nyo thoroughly, makikita nyo may struggle si Paul at si Peter. Diba? The other apostles na makikita mo, meron pala silang something. No? Kumbaga, isa sila kay Kristo, pero may mga iba't ibang karakter yan. Tandaan nyo nga, ospital ang simbahan di ba? So, even ng mga pastor, pasyente rin yan ng Panginoon. So, kumbaga, sana tandaan natin na ang Christian leaders, no, mga workers, tayo ay instrumento. Hindi tayo ang source ng salvation. No, hindi tayo yung parang, tingnan natin, pag wala na ako, kung tumakbo pa kayo. Pagka ganun, pride ang tawag doon sa puso, no? Kumbaga, we shouldn't idolize or divide over human teachers kasi tao yan 'di ba? And tandaan natin na God is the one who works in people's heart. Kaya siya lang ang dapat ang bida. Yun lang. Thank you. Thank you po. Next, si Sister Annalou. Um, para sa akin po, it's praying for the person. Um, praying for the person po, yung example ko po, si Faith ko, nagsishare po kami sa kanya, nagsishare kami sa kanya, and then just one day, sabi niya, Mom, since I started tithing sa church, hindi ako naubusan ng trabaho. Hindi ako nawawala ng job.
sabi ko, oh, that's good faith, praise God. Pero ang return ng blessing, it's not always about money. Yung the mere fact that you're safe every day, that's a good return from tithing, and yung health mo, I'm trying to tell her it's not always money in return. So, I praise God kasi yung little sharing namin sa kanya, meron um, fruit na bumubunga. Iyon lang po. Amen. Amen. Si Pastor Bong po. Sa amin naman, sa umaga, speak blessings to sa akin, lalo sa akin before going to work, pray for family members, protection, blessings, ganon. And sa akin, napaka-importante nun. And I thank God na um, he's been good to us sa mga protection niya, sa favor niya sa trabaho at sa lahat ng bagay ba. And also we pray, although wala kaming personal interaction sa iba, we pray for our loved ones na sa ibang lugar and also sa mga tawag dito, yung mga may prayer requests na babasa namin. We do remember them in our prayers. Contribution ka. Oo, pareho din, but pinipray din namin yung lahat ng mga kapatiran, even those na yung mga nagpupunta, yung mga guests, pastors and leaders. Very thankful kami kay God na nadala kami dyan sa simbahan, and we're so blessed seeing each one every Sunday. We also thank God sa lahat ng protection niya sa atin, hindi lang sa family namin, kundi para sa atin lahat. Kasi parang yung pamilya na namin kayo, kaya blessed kami. And then we also share yung mga verses sa mga friends far away, para kahit wala ngang personal interaction, at least may feeding lang every day. And we trust God na siya yung gagawa ng paraan para makilala din siya one day. We love you guys. And love you po, Tita Terry and Pastor Bong. Good evening po, Lola Fe. Ay, good evening. Ngayon lang naka-open. Sorry. Meron po kayong praise report, prayer request, and Praise report sa akin. hello po. Sa akin ka ba? Apo, Tumutulog? sa inyo po, Lola Fe. Kasi Okay. po, sorry po. Hindi po ako narinig. Kala ko sa somebody. Praise the Lord kasi sobrang init dito sa Philippines. Pero praise the Lord, hindi rin kami nagkakasakit kasi nakukuberan kami ng mga prayer sa inyo, sa ating prayer warrior, sa ating prayer team. So napakahalaga talaga ang prayer team natin, because once we come to the Lord and make our requests, He hearkens to us and He grants our requests according to His will. And most of the time, when we are faithful to Him, He grants whatever is good for us. He doesn't want to withhold anything that is good for all of His people. That's my praise report. Sobrang init talaga. Sobra, parang sa oven kung minsan. So,
Ang request ko, ganun pa rin, God will cover the LA Philnas with the blood of Jesus, that He will keep His angels to guard the church, the entire church, from all around, up and down, in and inside, and whatever. So, when I say that LA Philnas Church, lahat tayong mga members or parts of the church. And at napakahalaga yan because at any season of our lives, meron yung mga tentasyon ng enemies. And so, how important it is that we pray for one another. And then also, that I'm requesting that all the plans that our pastors have made, have done, God will make it materialize for His glory so that more souls will come to Him. Dahil soon, Jesus Christ is coming. Thank you. Amen. Thank you po. Last po si Pastor Bert or Sister LB po. Ari, Sister Relby. Natamaan mo ako. Sorry. Hello po, good evening. Ako naman po yung may share ko, halos na i-share na rin po, halos magkakapareho po yung na-share namin yung pag tungkol po sa grocery, pag nandun po tayo, minsan may mga Pilipino, sabihin natin na mayroong malapit church dito sa Vermont and 3rd Street. Palagi ko pong sinasabi yon at ini-invite ko po sila. Even po pag sa aeroplano din, pag uwi ng Pilipinas, yung nakakatabi ko, nakakapag-share din po ako. Tsaka sa workplace, lalo na po sa work namin. Kahit na kay Penny, kahit hindi po niya naintindihan, but I know the Lord will, ano po papaunawa niya sa kanya, will work po sa puso ni Penny kahit hindi po niya naintindihan. Share ko rin po si Jesus. Tapos po, I know the Lord will touch the heart of those people na darating din ng araw, sila man din po ay makakakilala sa Panginoon. Basta wag lamang po tayong, sabi nga po, wag po tayong manghinawang mag-share ng kanyang salita. Yun lamang po. Salamat po. Amen. Pastor Elvira. Merong sa chat box. Apo. Kay Darren po, for me, sending short devotion or verses sa mga kapatid natin through sa message of our chat is one way that you are planting seed and watering their spiritual life. Pero itong ginagawa natin, dapat may kasabay na panalangin at si Jesus ang model na nakikita sa buhay natin. Dahil kung ginagawa natin to get good impression, walang kabuluhan, ginagawa natin. Dapat sa pagtanim at pagdidilig natin, kasama at naiangat ang Panginoon dahil ang Diyos pa rin ang magpapalago. Amen. Kay CJ, I think isang maganda example ng pagtatanim sa ating buhay is to continually serve and support the church. In giving to the church, nasa store po natin ang treasures in heaven. We give to a good cause. And ayun, sobrang daming blessing po dumating sa ating buhay. Patunay po na ang ating Diyos ay walang katulad. As we serve the church, our character begins to change and grow for the better. Becoming Christ-like disciples, sobrang blessed and thankful for this church. And alam ko po na marami pa po tayong souls na mai-invite para magkaroon ng personal relationship kay God. Pag may mga Pinoy po sa Santa Monica, ini-invite ko po sa church natin. Amen. Thank you po. Sister Amy rin, meron din siya. Ay, nabasa ko na po siya kanina, Pastor. Our way of nurturing our Christian lives are to be consistent in attending Sunday services, Bible studies, fellowship with other believers, reading the Word of God, and praying daily. Thank you po.
Wala na po, Pastor. Yeah. Sister Jasmine. Apo? Sorry, akala ko nandyan pa kayo sa point na nagbibigay Ay, ng ay praise okay lang report. pala. Kabubukas ko kasi ng Wala na pong ng problema. Okay lang computer. pala. Nasa na pala kayo yung sa scripture. May Thank you. gusto po kayo i-share lang sa questions? Okay lang. Makikinig ako kasi Okay po. maganda Mag-pray na topic. po tayo lang. Okay po. Tayo po'y manalangin. Heavenly Father, thank you, Lord. Kayo ang aming Diyos na makapangyarihan. We praise you, God. We worship you. Kayo ang hari ng mga hari at kayo ang aming Diyos na tagapagtanggol at laging nangangalaga sa amin. Patawarin po ninyo kami, Lord, sa aming mga kasalanan, sa isip, salita, at sa araw-araw namin nagagawa, God. Patawarin po ninyo kami. And maraming salamat po sa lahat po ng blessings na ibinibigay ninyo sa protection, sa mga bagay na unexpected na dumarating sa buhay po namin. Maraming salamat po, Lord. And maraming salamat po, Lord, dahil nandiyan po kayo parati para sa amin. And lagi niyo po kaming ginagabayan, God. Thank you po. And God, patuloy, gabayan niyo po kami sa mga susunod po namin na ipagpe-pray po. Next pa, Pastor. Ipinapalangin po namin si Abade Gianmarco na patuloy na pakaingatan niyo po siya sa kanyang pagpasok sa trabaho at sa mga kanyang mga pinupuntahan, God. And also kalusugan po niya na maging maayos po parate, and lahat po ng mga provision, lahat po ng mga pangailangan niya at ng pamilya po niya, God. Kayo po ang bahala na magtugon po sa kanila. And kay Acevedo Emmanuel, Acevedo Rosario, kay Nanay Charit po, na patuloy na pangalagaan niyo po sila. Palakasin po ninyo parati ang kanilang katawan lupa, and pag-ingatan niyo po sila na sa pagbiyahe-biyahe po, lalo na po na sa mga kanilang mga ginagawa po sa pang-araw-araw, and sa lahat po ng mga pangangailangan po nila at ang mga anak po nila. Pakaingatan niyo rin po, Lord, na mas marami pa po silang matulungan at mabigyan ng tulong na patuloy na lagi silang nagbibigay sa church ng mga blessings po. Maraming salamat po. And kay Adeline Acosta, Benjamin Acosta, Dave Acosta, Justine Acosta, Lauren Acosta, and Merlin Acosta, kay Rose Acosta. God, itong buong pamilya nito, pangalagaan po ninyo. Lahat po ng mga pangangailangan nila, kayo po ang tumugon para sa kanila po, and lahat ang kalusugan po nila, palakasin po ninyo, lalo na po kung ano po yung mga nararamdaman nila is kagalingan mula sa kamay po ninyo. Hipuin niyo po sila mula ulo hanggang paa, Lord, and pag-iingat po sa bawat isa po sa kanila, God. Patuloy na maraming salamat po dahil patuloy sila nakakapag-ministry po, and in Jesus' name we pray, Amen. Sister Anelu, can you please? Dear Heavenly Father, we thank you, Lord, for the Church of the Nazarene, Lord. We pray for the General Superintendents, Busick, Crocker, Chambo, Sundberg, Daniel, Sarmiento. We pray for the District Superintendent, Mark Lehman, LA District Advisory Board, District Office Staff, Shay Pearson, Janet Wilkins, Local Church Board, Pastor Jeff,
Pastor Bong, Sister Girly, Sister Rachel, and Tita Elvie, La Philnas, pastoral staff, Pastor Jeff, Pastor Bert, Pastor Bong, Pastor Rave, and Pastor Cled. We pray for the English congregation, Josue Tigila, Michael Mata, Dan Bayer, Pedro Torres, the Spanish congregation, Juan Fajardo, Lina Fajardo, Gladys Rosales, South Korean congregation, Kai Sun Lee, Moon Yu Lee, North Korean, Jongwan Lee, Hei Suk Lee, MCB staff, Star, Curtis, Nick, Minor, the New Covenant Academy, and the Filipino churches, ministries, Lord. We pray, O Lord, for all these leaders, Lord, of each churches, each congregation. Lord, we pray, Lord, that you guide them in their leadership, Lord, in their ministries, in their lives, and bless their families, Lord. And may you continue, Lord, to guide them in the way that they lead their flocks, oh God. We praise and thank you for their lives. May you continue to protect them and bless them always and their family and provide for all their needs, oh God. In Jesus' name we pray. Amen. Sister Josie, please. Hallelujah. Patuloy po kami sa diwa ng panalangin na idinadalangin po namin ang aming mga kapatid na nanghihingi ng complete healing. Si Robert Ward at si Sister Vilma, shoulder pain. Darren, yung HbA1c normal. Pepot, Tita Pepot, bronchitis. Aming apo na si Jazael, yung sipon at ubo. Salamat po, magaling na po siya. Pastor Bong, total rest, complete healing. Yan, si Jidens, mental hygiene. Si Mai, hand therapy, muscle care. Fast recovery and complete healing sa ate ko, si Loriano. At si Babin Samson. Dave, umbilical hernia. Si Geraldine Estrada, autoimmune. Daisy Narciso, tendonitis. At si Patrick Noel, able to walk to join the church. Lord, narinig mo, Panginoon, ang kahilingan ng aming mga kapatid, Panginoon. Alam po namin, Panginoon, na walang imposible sa iyo, Panginoon. At alam po namin lahat ay posible sa iyo, Panginoon. Alam po namin, Panginoon, na hindi mo po sila bibiguin sa kanilang mga hinihiling sa iyo ang kagalingan, Panginoon. At ganoon din po, Panginoon, ipuin mo po sila, Panginoon, at dalangin po namin, Panginoon, na kapag ka po sila ay binigyan mo ng kagalingan, Panginoon, sila po, Panginoon, ay makapagpuri at makapagpasalamat sa iyo, Panginoon. Ganon din po, dalangin namin, Panginoon, na i-provide mo lahat ng kanilang mga pangangailangan, Panginoon. Kung sila man po, Panginoon, ay nagagamit ngayon, maging effective po sa kanila ang kanilang mga iniinom na gamot, Panginoon. At ganon din po, Panginoon, dinadalangin din po namin, Panginoon, na ikaw po, Panginoon, ang siyang Panginoon, sa bawat sa kanila, kung sila po ay inaalagaan ng kanilang family, Panginoon, bigyan mo po, Panginoon, ng mahabang pasensya, Panginoon, ng kanilang mga family para po sila alagaan. Salamat po, Panginoon, at alam po namin na ikaw ang kikilos sa bawat sa kanila, Panginoon. Ang maibibigay lang po namin for now po, Panginoon, ay yung maipanalangin po namin sila sa iyo at mailapit po namin sila sa iyo. Ngayon pa lamang po, pinasasalamatan na po namin ang gagawin mo at ginagawa mo pa po sa mga kapatid namin ito at alam po namin, Panginoon, na ngayon pa lamang po, tinugon mo na po ang kanilang mga kahilingan. Lord, salamat po, Panginoon. At ibinabalik na po namin ang lahat ng papuri, lahat ng pasasalamat. In Jesus' mighty name we pray. Amen.
Sister Janet, please. Thank you, Lord. Panginoon, we just come to you tonight praying for the special favor and request. Lord, sa lipat bahay ng Scarga family, Father, we pray for your hand of protection to be upon them. And Lord, lakasan, Panginoon, sa pag-impake at paglipat, Panginoon, kayo po ang magbigay ng kalakasan. Lord, we thank you, Lord, for faith. We pray for her AED card for work. At ma-process po ito, Lord, as soon as time possible para may process po for her work. We pray for blessing, for wisdom, for her job interview. We pray for Joan and family, for Brother Ogie, for comfort, oh God. We lift them up to you, Jesus, that you will comfort them. Thank you so much even for Eder's, we pray for Eder's dad, that Lord, we pray for your hand to help him, for your power to help him to stop smoking. And Lord, may he know you as his Lord and Savior. Lord, we pray for Vince, Lord, for his LAPD application. We pray that you will just make this door open for him as he desires, Lord. Give this job to him as you will. Lord, we pray for Jelly for her IHSS. Lord, we just hasten, God, the processing of her documents for her to be able to be an IHSS provider. We pray for PQ, for Allison, for Michelle Duviento. We pray for safety in their school, and we pray for exams. We pray for wisdom, Lord. Help them, God, in their academics. Thank you so much, Father, with whatever you have started. Their lives you will complete and you will finish. Thank you so much for, Lord, we pray for Giselle and for Wedge for safety driving. Sa pagtrabaho po nila, hinihingi namin na may pagbigay ng mga protection. We pray for Ina. Thank you, Lord. You're just preparing her for her low bar exam. Pray that you will help her. Give her, Lord, the clarity, the motivation to just really continue on. Sa pagre-review na ito, Lord, give mo siya ng kalakasan. Just pray for job hunting for Jelly, for Marla, and Dave Maranan. We lift them up to you, Lord. You will, Lord, make doors open for them, for jobs. We pray for Hazel, for missions to Uzbekistan, and her UP play safety. Salamat po, Panginoon, sa mga favor and request na ito. Ngayon pa lamang, Panginoon, pinapasalamatan na po namin kayo, Panginoon, sapagkat meron po kayong mga bagay na gagawin. Lord, you are going to bless your people as we come to you, Lord, in prayer. We want to thank you and honor you for all the things that you have done and for the things that you will do. In Jesus' name, amen. Salamat po. Sister Mai, please. Yes, Lord, as we continue, Lord, to surrender every prayer request uttered in our midst, O Lord God, we know that you hear us, O Lord God, and that you are with us, O Lord God, as we lift up to you all our connecting events, programs, projects, evangelism, discipleship, and missions of our church, O Lord God, from the upcoming Family Beach on May 26. Ingatan niyo po kami, Lord, for all the people who will be coming to this event. May it be filled with joy and kasiyahan, Panginoon. At kayo po, Lord, ang mamagitan, Lord, sa event na ito. At kayo po ang mapapurihan, O Lord God, in the celebration and bringing people together, bringing the church together, Lord God, to honor your name. And makita po nila, Lord, ang pagmamahal mo, Lord, sa aming buhay, O Lord God, that people will know that we are truly your disciples, O God. Lord, we lift up to you the alumni, O Lord God, na patuloy niyo po, Lord, na dahil ng mga young adult, O Lord God, everyone who will be joining this event, O Lord God, ay lumago, Lord, sa kanilang pananampalataya sa iyo, O Lord Diyos. At gamitin niyo po lahat ng mga leaders, O Lord God, that they will be able to extend, O Lord God, ang kabutihan mo, Lord, sa bawat isa, O Lord God. At
Kayo po ang manahan sa puso ng bawat isa, mga anak namin, ang mga bawat miyembro po ng ministry na ito, Panginoon. Tinataas po namin ang bawat isa sa inyo, Lord Jesus. We also lift up to you, Lord, the celebration of Father's Day on June 15. Salamat po, Lord, sa buhay ng mga um, ama po ng mga anak, Lord God, o fathers, sa mga grandfathers, and higit sa lahat, Lord, ikaw ang aming dakilang ama, Lord God. We want to honor you. We want to give glory, Lord God, for being a good father to us, Lord Jesus. Gayun din po ang aming ang mga tatay, Lord God, sa simbahan, O Lord God, na siya pong tumatayo yung mga leader ng aming pamilya, O Lord God. Bigyan niyo po sila ng kalakasan, good health, O Lord God, as we um, honor them on this day, O Lord Jesus. Tinatas din po namin ang upcoming district assembly, O Lord, on June 20, and also the vacation of Bible School on July 12. Lord, bring these children, O Lord God, on this event, O Lord God, to have the opportunity, O Lord, to know you, to grow in their faith, O Lord God, spiritually, O Lord Jesus, na makilala ka pa nila lalo, Panginoon, and they will be taught of your goodness, O Lord, at they will be able to see ang kabutihan mo sa kanila, O Lord God. Bigyan mo po ng maraming volunteers, O Lord God, na maging successful to ang event na ito, Diyos. We lift up to you the upcoming family camp next year and also the mission trip, Lord. We know, Lord, that your spirit, O Lord Jesus, will lead and guide every details of this event, O Lord God, mula sa pagpaplano, sa preparation, that it will be used, Lord, as connecting to other people, and that they will feel welcome and encouraged as lives will be transformed, O Lord God, sa mga pagtitipon na ito, Panginoon. We just lift up everything to you, Lord God, that you will unite us in love and strengthen all the bonds of fellowship, and help us, Lord, to reflect and manifest all the fruits of the Spirit in our life. In our church, oh Lord God, we commit everything to you. We put our trust that you will move mightily in our midst. We thank you, Lord, for everything. We give you all the glory. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you po. Let's go to popcorn prayer. Heavenly Father, thank you, Lord, sa oras na ito. Itiyataas po namin sa Uncle Harry na uwi siya ng Pilipinas this coming May 17, God. Protektahan niyo po siya. Ilayin niyo po siya sa disgrasya o panganib, God. Especially pag nasa Pilipinas na siya, God. Palakasin niya yung katawan niya na hindi siya magkakasakit doon. And maging maayos yung event na pupuntahan nila ni Mami, na magiging safe po sila parati at makauwi sila dito sa Amerika ng safe din po. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Salamat po, Panginoon, sa lahat ng aming naidalangin at naitaas sa inyo. Pagpalain mo nga, Panginoon, ng bawat pamilya na aming kinabibilangan at hindi pa nakasali, Panginoon, at lang sa pamilya ng iyong iglesia, O Diyos. Sa aming pamamahingayan, mga Panginoon, na patuloy ang iyong pagpapala ay siyang aming maranasan. The Lord bless you and keep you. The Lord make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn his face towards you and give you peace. In the name of God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Amen. 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 Maraming salamat po. Buksan natin yung mga bintana. Tayo po yung mag-picture-picture. Maraming salamat si Sir Jasmine and Kuya Aldrin Maraming salamat po. for leading us tonight. And don't forget, this coming Friday, we'll continue with the part 2, no, on yung DDS, yung Deep Dive Study. At pwede kayong mamili kung saan group nyo gusto sumali. No? Depende kung ilan yung makukuha nating mga leaders na mag-commit. Alright, at the count of 3, 1, 2, 3,
and smile. There you go. God bless you guys. See you on Friday. Babu. Salamat po. Good Mm. night Po, po. Night Salamat po. salamat. po Magaling sa ka, inyo. Pastor Thank Bong. you. Night po. Good night. Good Good night. night po. Good night, Jaja. Jaja.